pa ako. Gusto ko kasi pakita sa inyo yung bintana namin ba. Tingnan yung bintana namin. Oh. Parang nasa chiller tayo. Ito yung sabi ko sa inyo. Parang nasa chiller tayo. Yan, mapagi. Good morning, good morning. Ayan guys. Morning! Kakagising lang namin. At ayan guys, mag-prepare muna ako guys kasi may pasok ang aking anak. Sandali, maghilamos muna tayo. Guys, ayun na si Yuhan. Good morning! Ang dami naming blankets dahil alam nyo naman malamig and bago sa lahat. Good morning, good morning, good morning guys. So ayan, nag-start na ako ng aking morning routine and kumusta yung pakiramdam natin. Kagabi, sabihin ko sa inyo, 7:30 natulog na ako. Kasi yun, gising pa. Pero kasi maaga pa kaming guys, humiga. Kasi maaga akong inihanda yung aming tulugan. Nag-heater na kami kagabi. Ayan. And maaga akong kumain ng dinner. Siguro mga 6:30 dinner na ako kasi nagluto ako ng favorite ko guys, yung manok na may miswa. Sabi ng papa ko, masarap yan lagyan dahil ng patula. Naghanap ako patula bago pa man dumilim, pero wala wala silang mga patula dito. Maaga ako nagluto, bumili lang ako ng isang drumstick, pinagpahiwa ko ng maliliit at after natulog ako dahil uminom ako ng gamot. Napapaantok din kasi yung gamot na yan guys para sa cold. Nagising ako siguro mga 11:30 kasi sa baba parang may-party sila ni Ba. Nagising ako dahil sa puk-puk-puk nila sa kanilang stone na grinder. Dahil dinig ko, gumagawa sila siguro ng masalan. Kasi nga nagkakantahan sila. So, hindi naman lagi sila dyan nagpa-party. At ayun, nakatulog na rin ako, dire-diretso. Nagising ako kanina, 6:30, nagising ako. Hindi ko ramdam kasi nga, nilalagay akong blanket sa bintana namin. Gawa nga ng sobrang lamig na ba. So, yun ang ginagawa ko. Dinodoble ko, nilalagyan ko siya ng blanket para hindi ganun ka lamig yung pagpasok. At saka, so far so good. Hatching-hatching pa rin tayo and hindi ko alam kung makakaalis ako ngayon. If not today, ipapa-in-drive ko na lang yung Sabah guys. Ipapa-deliver ko na lang dito. Salamat kay Siskon SL Nepal. So, ayun guys. At happy Monday dahil kahapon first Sunday, diba? So, ayun guys, maglagay ako ng tubig. Tignan nyo, oh. Daming damo dito. Ayan, madami na. Guys, ayan, mag-breakfast, mag-brunch na ako. Alas 10 na pala dito, guys. O 10:04. Ito yung aking kakainin. Sa pata, So, ito yung ating kakainin. Alam nyo ba, ito ay isa sa mga paborito ko. Ang may miswa na manok. And special thanks to Siskon dahil sa pagbigay sa akin ng miswa at hindi ko na mabilis maubos yung bigay ni At Japan sa atin. Si Inday Nining nag-PM sa akin. Hopefully success yung project namin for today ni Siskon na may deliver yung Sabah
Saba kayo dyan! So, kain tayo, guys! So, ayan, kain-kain. Konti na lang yung sabaw. Actually, ako lang naman mag-isa. So, no worries. No problema. Thank you, Lord. Kain tayo, guys. 10 o'clock na, marami na akong nagawa. Relax, relax. Mag-isip-isip na ano na naman yung maikukonte. Guys, nakatulog ako, guys. Nag-start siguro ako matulog mga 11:30 kasi nga may inom ako ng gamot para sa sipon. So, nakaidlip ako 11:30. Tapos nagising ako. Tingnan niyo yung oras, guys. 1:00 na. Mag-2 o'clock na. Ang haba ng tulog ko. Kagabi, 7:30 din ako natulog, diba? Tapos, nagising ako dahil nakaramdam ako sa balat ko na parang ang init. Ngayon pala, kasi nga sinadya ko talaga matulog dito sa may araw para hindi malamig. So, yung temperature namin is, 22 degrees. Yeah. Ito guys, nito ko dito. Bakit ang dami? Hala, may mga purple yam siya, oh. Purple yam ba to? Kasi kung bibili ako, gawa ako ubi halaya. Ayan, purple yam nga. Hala, ang dami niyang ubi. Ang dami niya ring kamote. Gabi ito, di ba? May purple yam siya, oh. Bago lang dating. Sarap kaya ng purple yam ni sis. Hindi ko alam ano ito, guys. Ito. Guys, ayan. Tingnan niyo yung snacks ko. Kakain pa ba ako sa labas? Oh, hindi na ako makantay sa aking puto. Sa ano ba ito? Bakit nga yung aking camera? Ninet ko na, and yung konting natira kong miswa, ito yung snacks ko. And ginger and lemon and ginger na tea. So, kain tayo, guys. Ito yung snacks ko. Ayan. Thank you, Lord. Ininet ko na tong puto natin. Sarap na sarap siyuhan. Kasi inom ako ng gamot, sisipon. Ayan. Maubos na natin. Masarap siya lalo pag malamig. Pero ininit ko siya. Masarap siya the next day. I'm very proud sa aking puto. Kasi diba, pag nakakain tayo ng Pinoy foods, parang nakakatanggal ng homesickness. Bakbakin ko na yung manok, ubos na yung sabaw. Ito na lang talaga. Pag mga ganitong oras, busy din yung taga-amin. Usap-usap sila. Nagulat kayo sa akin one day. Diyan na ako nakikitambay din sa kanila. Sabi nga niyan, para ka nang si ama, mama. Magiging ama na talaga. Ang kakatuwa kaya. Ito yung lemon and ginger. Thanks to Doc Fern and family sa pagbigay sa akin ito. From UK pa ito. Thank you, Doc. And of course, to my ate, Japan. Ito, parang nagiging trademark ko na rin itong mga Japanese tea set ko. Kasi like kagaya kay SL ni palang pumunta sila. Hala, ito yung Japanese tea na lagi kong nakikita sa sa vlog mo. Yung tea sets. Si Sis Olga, tuwang-tuwa din dito. Mas maganda yung ganun, guys. Lahat isasama natin sa ating vlog. During winter, mabenta talaga itong tea set na ito na bigay ng ate. Ako dito ng ubi. Ang binili natin, ayan. May 3 kilo. 130 per kilo. Laday, thank you! Busy na sila, oh. Busy. So, guys, binili ko lahat. Dahil bukas kami ay magagawa. Abangan nyo na lang bukas. Guys, ito yung nabili kong ube. Nakita nyo. 3.8. May 3 kilo nabili natin. So, ang kanyang per kilo, lalaki ang haba. Ugasan ko kasi ito muna. Tapos balatan ko. Tapos ilagay ko sa pressure cooker. Kasi nga, si Siskon, nag-ask din ako sa kanya. At bukas, pupunta sila dito ni Sis Hira, ni Inday Neneng. Gagawa kami, guys, ng ubi halaya. Favorite ni ni Sis Con. And bukas, magluluto ako ng tinola. Kakain kami bukas dito. Since ako lang dito mag-isa, puntahin natin sila. So, 1, 2, 3, 4, 5. Ang per kilo ng ubi dito sa amin na area is 130. So, ayan yung nabili kong ube at saka bukas, tirahin namin to. And may pangkulay din tayo and may ingredients tayo. Natatawa ako kay Inday Nining kasi sabi niya, tinuturo niya kasi dito, guys, yung bahay na may malunggay. So, ngayon, naalala na daw niya kung saan. Doon lang daw banda yan sa kanila ni Sis Olga. So, sabi ko, hala, sabi kong ganun.
Kumbaga pupuntahan talaga yung mata din Inday Nini kung saan siya napunta talagang gumagano, nabubuhay talaga yung malunggay pala dito. Tama si Ate Japan, sabi niya mabubuhay ang malunggay dyan sa inyo. So itatry natin kasi nga nasabihan ako before nila ante na itanim mo yung malunggay basta season lang. So medyo malayo pa sa season ang malunggay na kung magtanim tayo. So hopefully by next year. So ayun guys. At hugasan ko pa ito at babalatan. Ang haba ng ang ube nila, oh. 'Di ba? Kakaiba. Parang espada. Ito guys, parang espada. So, ayun. At parating na rin si Johan. Bago ko end yung aking vlog for today, gusto ko muna magpasalamat sa inyong lahat. And of course, guys, sa pagbigay niyo oras para lang mapanood ulit yung vlog ni Inday Mila. And thank you sa mga hindi nag-i-skip ng ads. And lalong-lalo na po sa mga bago kong subscribers, maraming salamat. And sa mga hindi pa po nakapag-subscribe ng aking channel, baka naman may time kayo, i-click nyo lang yung pulang button para ma-update kayo pag may bago tayong upload. And salamat sa lagi nyong pagbigay ng likes and lagi nyong pagko-comment sa akin. Ingat po kayong lahat. God bless you all and I love you. Bye guys! Ingat kayong lahat! So bago yan, kuhanin ko muna yung aking kamatis. Ayan, nagda-dry na actually yung aking kamatis, guys. That's the Jingle Bell Rock.